Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Pagkuha sa serbisyo ng koryo sa Oplan katok ng PNP pinag-aaralan na. Isinasapinal na ng Philippine National Police ang mga panuntunan hinggil sa Oplan katok o ang kanilang kampanya kontra sa mga loose firearm lalo't nagsimula na ang kampanya sa senatorial at party list para sa desisyon 2025. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at concurrent PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, ito'y upang maikonsidera ang opinyon at naisin ng Commission on Elections na tiyaking walang bahid ng pagdududa ang nasabing hakbang. Kabilang na sa mga pinaplansya rito ani Fajardo, ay gawin ang Oplan katok mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 lamang ng hapon, at dapat may koordinasyon ng mga pulis sa mga opisyal ng barangay para samahan sila nito. Pinag-aaralan na rin ani Fajardo, ang pagkuha sa serbisyo ng koryo upang mapawi ang kaba ng mga gun owner na may pasong lisensya at mapadalhan ng abiso, batay na rin sa address na kanilang inilagay sa aplikasyon. Tinitingnan na rin ng PNP ang posibilidad na magpadala ng hanggang 3 notification o abiso bago ang paggulong ng proseso ng revocation ng license to own and possess firearms at firearms registration. Samantala, debris ng rocket mula sa China, maaring bumagsak sa pagitan ng Palawan at Basilan. Naniniwala ang Philippine Space Agency na ang debris mula sa Chinese rocket ay bumagsak sa pagitan ng Palawan at Basilan. Ang Long March 8A rocket ay inilunsad ng China sa Wenchang Spacecraft Launch Site sa Wenchang, Hainan dakong alas 5:30 ng hapon. Dagdag pa ng PhilSat na hindi pa nila tiyak kung babagsak sa karagatan o kalupaan ang debris, subalit ito ay mapanganib sa mga barko, eroplano o mga sasakyang pandagat na dadaanan nito. Pinalaan din nila ang publiko na sakaling makakita ng debris mula sa rockets, ay huwag itong galawin dahil maaring may taglay ito ng toxic substance gaya ng rocket fuel. Sa iba pang balita, DA ipinagtanggol ang pang-angkit ng sibuyas. Ipinagtanggol ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang desisyon nila na mag-angkit ng mga sibuyas. Sinabi ng kalihim na dapat nitong buwan lamang ay mayroong 7,000 tonelada na kakulangan ng sibuyas sa bansa. Dagdag pa nito na kanilang inaprubahan lamang ang 4,000 na tonelada na kinabibilangan ng 3,000 tonelada para sa pulang sibuyas at 1,000 tonelada para sa puting sibuyas para mapunin ang kakulangan. Paliwanag pa nito na hindi naman siya magsasaka, importer at siya ay kalihim na nagmamanage ng sitwasyon, hanggang sa kalagitnaan pa ng Marso o Abril ang harvest season ng sibuyas, kaya kung hindi nito tutugunan ngayon ang kakulangan ay maaaring lumala pa ang presyo ng mga ito. Isang taktika lamang ang kanilang ginawa ngayon na pag-aangkat sa limitadong oras para maiwasan ang anumang paglobo ng presyo ng mga sibuyas. Magugunitang binatikos ng mga magsasaka ang desisyon ng DA na mag-angkit ng sibuyas dahil sa harvest season na ngayon, at tiyak na maraming supply ang darating sa mga susunod na linggo. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.